Gikan sa bukid Suhor, nagsubay sila sa kalay, padulong sa dagat sa Agaba, aron dili sila makalakas sa Idumea. Apan ang mga tawo gikabsat pailog samtang nagpanaw sila. O nagbabulbol sila batok sa Diyos o kang Moises. Ningon sila, nganong gidala ninyo kami ikan sa Ehipto, nganhi niining kami nawa. Inyo ba kami pakamatyon din sa butong o sa umaw? Ipulan na kami niining pagkaon ng laylan. Unya ang Ginoo ni padala kanila mga bitin na manganak o ipamaak ang mga tao o dagan ang mga tao sa Israel ang namatay. O ang katawhan na nuwag ng Moses ang Ginoo na asala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo kanimo. Pag-ampo sa Ginoo na iyong huwag tangon ang mga bitin. Busa nag-ampo si Moses alang sa mga tao. Verse 8. Ingon pa dali, o giingnan sa Ginoo si Moses, paghimog larawan sa bitin nga bronse, o ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, o ang hipaakag bitin, dili mamatay kung makatanaw niini. Verse 9, busa nagbuhat si Moses o bitin nga bronse, o gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, o kung ang hipaakan o bitin, mutanaw sa bitin nga bronse, dili siya mamatay. And this is what our topic in Numbers chapter 21 verses 4 padung sa verse 9. Kadayon aton gitun-an nga ang tinuod nga binom dili kay ang pinaakan sa unsa man nga mananap, kay nga aman ang pinaakan sa bisan unsa nga mananap, ang maigo sina, it is only in physical. But what we are talking about the binom in the spiritual human sinners. Ang pinakakuyaw nga hilo, toxic inang ara sa kasing-kasing sa tao. Kag amuni ang aton gitun-an. Yes, of course, ang Biblia ko lang tao na ton, sa sining nga pagtuon, gitun-an naton ang upat ka gitawag dimension sa sining gitawag Numbers chapter 21 verse 4 to 9. First, ang journey sa mga Israelites. Second, ang nature sa usa ka gitawag makasasala nga may binom ang iyang kasing-kasing. And the third, ang pag-alaw sa Dios sa mga bitin. And then the fourth and the last one, it is ang remedy nga gihimo sa Dios. Right now, gitun-an naton ang upat ka biblical nga binom nga ara sa kasing-kasing sa mga Israelites. Kag ini nga gitawag binom nga ara sa kasing-kasing sa mga Israelites, nagpabilin kini hangtod karon sa moderno naton nga kapanahonan. Kay nga aman baliko nakon, although way ka napaakan sa bitin, way ka napaakan sa iro, way ka napaakan sa bisan unsa man nga klase sa gitawag malala nga mga sapat. But yes, of course, ini nga binom naani sa kasing-kasing sa tao. And let us talking about the spiritual binom in the hearts of a human sinners. Una, ining binom sa foolishness. Amen. Amo ning gihisgutan naton. Abi nyo lang, baliko na kon, ingon pa ni Solomon, kinaiya sa mga bata ang paghimo og binuang. You know, sometimes, reflection po ni sa aton. Amo na gani usahay, sa kabuhi naton nga Kristohanon, may pagkadanghag yuta usahay. Oh, nga man, hindi mangguta kahibalo mamalandong. Ano ang mahitabo? Ano ang resulta? Kag just in case kung himuo naton kini. Amo ng binom of foolishness. Kita nga klase sa mga tao, mga unlearned ta nga mga tao. Dugay ta makatuon sa leksyon. Ina bang
Hindi ta kahibalo magtuon sa mga past. Hindi ta kahibalo mag-learn sa mga nauna. Hindi ta kahibalo maniig sa mga panghitabo sa aton palibot. This is what ibinom of foolishness. Abi mo lang, ang mga wise na mga tao, nagatuon ni siya sa mga butang nga ara sa iya palibot, sa mga butang nga nauna sa iya, at the same time, sa mga panghitabo sa kabuhi niya. Nag-learn ni siya. Because tandaan naton, ang number one nga nagahatag sa aton og maayo nga gitawag decision inang nakaagi ka na failure sa kabuhi. Kung ikaw mismo nagtuon ka sa failure nimo. Amen ba? Kadayon, ang ikadua, this is what the venom of proclivity. Amen. Kita tanan mo ingon proclivity. Ano ning venom of proclivity as we continue sa aton gitun-an? It is easily to turn or incline. Dali lang maliso. Dali lang mausab. Amo ni ang ikaduwa nga binom nga ara sa kasing-kasing sa tao. Amo ni ang toxic nga ara sa iya nga gitawag kabuhi. It is the natures or the venom of proclivity. Ang Biblia naghambal kung lang taon na ton, usa sa mga examples na ton, diri sa Revelations chapter 12 in verse 11, ingon pa diri sa New King James Versions, and they overcame him by the blood of the Lamb, which is ang hindere, it refers to Satan. Ang praises na hindere, it is refer to the enemy, it is refer to Satan, it is refer sa mga nanging kaaway sang Dios o sa mga tao nga ara sa kahayag. Kag ang word nga di, it refers sa mga believers. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Ingon pa diri sa gitawag sa Cebuano ko lang taon na ton, gibuntog sa aton mga kaigsuunan. Amen? Kaigsuunan. Ang yawa, pinaagi sa dugo sa nating karnero og sa kamatuoran nga gisangyaw nila, wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. May tulo ka components nga makita naton sa Revelation sa chapter 12 in verse 11. Ining tulo ka components amo ni nakahatag sa ilasing kadaugan. Ang number one nga giisgutan sa Revelation chapter 12 verse 11, the first component is the blood of Jesus. Amen. The blood of Jesus represents a constant, nagpasabot, hindi na ni makambyo. It is talking about as unchangeable. The blood of Jesus, it is represents constant, meaning hindi makahilabot ang yawa sini. It is because the blood of Jesus, the precious blood of Jesus, it is sacred and divine. Kag iya kini hamili nga dugo ni Kristo Jesus. Nagpasabot usa sa mga component nga makadaog sa Kristohanon ang kamatayo ni Kristo Jesus. Amen ba? Nakadaog ka tungod sa kamatayo ni Kristo Jesus. Napasaylo ang imong mga sala tungod sa kamatayo ni Kristo Jesus. Nadawat nimo ang kabuhi nga walay katapusan tungod sa kamatayo ni Kristo Jesus. And the blood of Jesus, it is represents a constant. But the number 2 and the number 3 components, it is talking about our testimony, and the third, it is talking about our commitment. Amen. Tandaan naton, the first component is the blood of Jesus, and the second component, it is talking about our testimony, and the third component, it is what our commitment. These two things, testimony and commitment, is variables. Anong word nga variables? It is easily to change.
singganang imo katapad, dali ka lang maliso. Amo nang bantayana naton. Shadow ka variables ang nature naton. This is what easily to turn, or we are talking about the venom of proclivity. Hindi ta constant sa aton commitment. Amen? Hindi ta faithful sa aton commitment. Amo ganina nga baliko na kon bisan sa gitawag sa mga musician, may duwa ka butang nga gi-emphasize na kon sa ila. It is the key of commitment and the key of interest. May mga tao nga moingon, gusto ko nga makakap-on sa gitara, meaning interesado siya. Pero pagkahupas sa interest, tungod kay wala na balay ang kabuhi niya sa commitment, kamustaha siya. Amo ng problema naton because may ara ka toxic sa kasing-kasing. May binom ka sa kasing-kasing. Amo gani na nga ang tao, once gani nga ang iya kabuhi, hindi siya matured sa pag-alagad, hindi ka makarely sa iyang commitment, hindi nimo siya mapyalan. Kay nga man kung pyalan nimo na siya, nga ang commitment niya do pareha sa balod, ikaw mismo mag-suffer. Kaya nga, this nature, makatakod ni. Abi mo lang, ang Diyos naton, kahibalo siya sa aton nga gitawag commitment. Kahibalo siya sa aton nga gitawag pag-alagad kag pagsimba. The second components is talking about our testimony, and the third component it is talking about our commitment. Pero ining duha ka butang shadow ni ka variables, dali ni makambyo, dali ni mausab, labi na kung may problema, labi na kung ara sa gitawag sa trials. Lang tawag lang ninyo ang Kristohanon nga ara sa problema, makita gyud nimo nga apektado ang iya nga gitawag pag-alagad. Amo gani na nga galiwat-liwat ang imo desisyon, galiwat-liwat ang imo commitment, galiwat-liwat ang imo nga kadasigon, nagaliwat-liwat ang imo nga gitawag pag-alagad kay nga may toxic ka sa kasing-kasing. Amo ning gihambal sa numbers. They are easily to incline or change. Ining aton gitawag testimony. Liya ang inyo tapat. Ikaw mismo, kahibalo ka sa iyang personalidad. Ano siya nga klase sa tao? Kag inang iyang personalidad, inang iya testimony sa kabuhi, it refers or based to our works. Amo na nga hindi ginaton pagkumpiyansan kay nga nag-repair ni sa aton binuhatan. Makadaog ka lang kung ang binuhatan nimo ara sa insakto karon kung may hindi ka nga insakto nga binuhatan, may insakto ka nga testimony. Way ka insakto nga testimony. Karon matuulan katong gisulti ni Larame nga may gidimon poses. Nagkuha sa Bible kag ibasan, gitamparos noon sa gidimon poses. Kabisan ang yawa kahibalo sa imong kabuhi. Kahibalo siya sa imong testimony. Kahibalo siya ano ang imo gihimo. Way kadaugan ang Kristohanon diri kay dira pala nga daan way siya maayo nga testimony siya kabuhi. It refers to our works. Kita mismo, kamo mismo nakasuwito kamo kag nakahibalo kamo sa imo nga gitawag kaupod. Asawa ka, bana ka, kasuwito ka. Amo na nga kita, although may kaluyahon ka, pero maningkamo ta nga makahimo ta mga maayo nga mga butang. Kaya nga, this is what our testimony.
pila na naton di gitudlo, manrabaho ka man, mangamo ka man, hindi ang importante ang sweldo, ang importante ang imo testimony. Amo ni, abi mo lang nga gapabilin ta pirmi sa cycle of death nga susiha ang imong kaugalingon. Amen? Inablang hambal bala ni James, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang una, before ang resistance, ano nahitabo? Before ang resistance, ano nahitabo? Before ang resistance, may submissions mo. Ingana. Karon, review ko nimo ang yawa, silang yawa, tuga-tugag review, dumayang gihimo. May kadaugan, wala, uay kadaugan. Amo ng mga butang na bagay naton bantayanan, syado kaklaro ang gistit sa aton. Nakadaog sila, kaya nga, tungod sining tulo ka component nga gi-combine nila. It is the combinations between the divine and the human. Kaya nga, tandaan naton ining gihambal sa Romans 16, sa verse 20, sa notes naton, kung basahon naton ang Roma Kapitulo 16, versikulo 20, og unya ang Dios nga tinubdan sa pakigdait, mubuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. It is what a combinations between the divine and the human. Karon amo man kung hindi maayo ang imong binuhatan. May maya ang Dios imo. Dili. Amo na ang aton testimony, klaruho naton, it based to our works. Although may kaluyahon ka, pero in terms sa imong testimony, klaruha nga ang tao malipay, mahamuot, ang tao kagusto sa imo, hindi lang ang tao gayugot sa imo. Siling pa ni Kristo Jesus, buhata ang mayo kung unsay gusto buhaton nimo nila diha sa imo. Kapilagi naton termini balik-balikon, life on earth, it is sowing and reaping. Anong gitanom nimo, someday anihon yun nimo ni. Lantaw naton ang Jeremiah Kapitulo 17 sa versikulo 20. Ako ang Ginoo, siling pa sa Diyos. Nagsusi sa una-una og nagusisa sa kasing-kasing sa tao. Ang Dios kahibalo sa aton motibo, kahibalo ang Dios aton kasing-kasing, kahibalo ang Dios sa mga pinakasuluran nga mayon sa aton kabuhi. Gantihan ko ang tao, diin niya gantihan. Diin niya gantihan. Sumala sa iyang pagkinabuhi. Sumala sa iyang binuhatan o sa iyang pagkinabuhi. Klaro ni nga bersikulo. Amo na nga makasiling ka, nga madamo sa Kristohanon na naganto, siguro ang pagkinabuhi niya kag binuhatan, way nakapalipay sa Diyos. Amen? Siguro ang iyang kinabuhi, way nakapahimaya sa ibang nga tao. Amen? Amo ning punto na tundri, it is what your testimony. Hindi ka perfecto, pero ang tao malipay sa imo, ang tao mahamot sa imo, and then the Bible says, labaw sa tanan ang Dios mahamuot sa kabuhi nimo. This is what the Word of God. It reflects to our testimony. Amen? Amo ganina, itong gibasa ni Clint gabi, although gitun-an tanan sa itong Friday, nag-refer sa aton panimalay as between the husband and wife. Amen. Gusto ka makadaog, pero ang problema, base kung why nimo, why ka nagsubmitar sa imong bana. Kasi lang pa sa James, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Submissions to God, first, you must relate the submissions of a human authority. Imo abig isabdong ang yawa, pahawa sa tanas. Siling aya, tuga-tuga o review. Imo gisumbag imo bana? There is no such thing as reactions from God without first knowing His authority. I-clear sa kabuhi nimo. Amo ning gihimo nila, these two components, grabe ni ka-variables ang aton testimony, ang aton gitawag kabuhi, labaw sa tanan ng commitment naton sa Dios. Grabe ni ka-variables. Chimpo-chimpo ni nga imo makita kita nga mga tao hindi ta kay single-minded, galiwat-liwat ang aton hunahuna.
Amo ganin ang Bible, gasaper ang church, gasaper ang gitawag ang mga tao. It is because to your nature nga may toxic ka sa imong kasing-kasing. It is the toxic of proclivity. Ang Biblia nagambal, siling padriya, busa paglipay kamo kalangitan, ang sumpay dayon. Og kamong tanan nga nagpuyo diha, apan alaot ang yuta og ang dagat, kay mikunsad kanyo ang yawa nga suko kayo, kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Meaning, kung lang tao na ton, Satan will not waste his time trying to alter the first component. Pildi na si Satanas diri. Amen? Ang iyang panahon, way na niya giusik diha sa gitawag kay Kristo Jesus, kay tapos na ang battle. Satan will not waste his time trying to alter the first component because that is constant. But instead, he will concentrate on the two because these two are variables subject to change, easily tempted, and have a natures of proclivity and folly. Diin ang concentration sang yawa. Diin ang concentration niya. Sa Diyos ba o ara sa imo? Ara sa imo. Muna nga, careful. Kita ang concentration sa yawa. Amo na nga baliko na kon, ikaw nagatulog, ikaw may problema ka parte sa imo panlawas, sa imo pamugas, sa financial, ang yawa wala. Oh. Ikaw kapuyon, ang yawa dili. Gapahuway ka, ang yawa dili. Imo time gigasto nimo sa imo panimalay kag sa imo pamilya, ang yawa wala. So diin niya gispend ang iya time ara sa Kristohanon. Kahibalo ang yawa nga ang Kristohanon variables, proclivity ang toxic nga ara sa iya. So mangita siya paagi nga paano maliso ang imong hunahuna. Amen. Ingnay mo katapad, gabay pa nga di maliso imo hunahuna. Ngita ni siya pagi. This is the nature of proclivity. Amen? Paano ka man makadaog sini? Tatlo ka component ang gihambal sa verse 11 nga nakadaog sila batok sa kaway. Una, it is ang kamatayon ni Kristo Jesus. Second, ang ilang mismo maayo nga binuhatan. Because as being believers, just show good works. Kay usahay manggod na misinterpret manggod naton nga mga Kristohanon. Moingon mo tadayon, why man ta naluwas aton binuhatan? Unsa man magkinunto na lang ka? Abi mo lang, ang may nga binuhatan nga gihimo naton bunga na sa kaluwasan nga nadawat nimo. Amo ganin na nga sa Galacia, may fruits of the Holy Spirit. Kaya nga, sa magkadugay kag pangalagad sa Ginoo, mubunga ni sa maayo nga binuhatan. Kag amo ning ikaduha nga component nga makadaog ka. Kadayon ang ikatatlo nga component, ang imo commitment sa Dios. Ako nagtuo, ining pinaka-foundation diri ang commitment nimo sa Dios. Kung ang commitment nimo sa Dios tumbalay, kung ang commitment nimo sa Dios dili stable, kung ang commitment nimo sa Dios dili fix diya sa Ginoo, yes, ining imo nga gitawag ikaduha nga component, maapektuhan po ni siya. Amo ning siguruho na to. Kita nga mga Kristohanon, isa lang gilantaw sa aton sa Dios, hindi ang aton abilidad. Hindi ang atong talento. Although nagkinanglan ng Dios abilidad o talento, pero unsaon man na kung way ka commitment. Sa pagsimba kapag alagad, ang ipangita sa Dios ang commitment na to. Kag amuning nakadaog sa kaaway nila, ining tulo ka component pakpakan na to ng Diyos. Ang Galacia nagambal sa chapter 3. Ingon pa diri.
Pagkabuang gayud ninyo mga taga-Galasya. Grabe nga term ni Apostol Pablo. Ang iya sinig tawag nga pagkabuang ang mga Kristohanon sa Galasya. Pagkabuang-buang gayud ninyo nga mga taga-Galasya, kinsabay naglamat kaninyo nga unta gisaysaya naman kamo sa dayag gayud mahitungod sa kamatayon ni Jesucristo didto sa krus. Verse 2. Karon mangutana ko kaninyo, nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Dios pinagi sa pagtuman sa balaod o pinagi ba sa pagpamati sa pagtuo sa may balita? Sa verse 3, pagkawala gayud ninyo'y hunahuna, nagsugod kamo diha sa Espiritu sa Dios, buot ba ninyong tapuson kini pinagi sa inyong kaugalingong gahom? Verse 4, ayaw akong ingna nga wala lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian. Amen. Hindi gusto sini si Pablo, meaning ang gisugda nimo, you must continue faithfully. Amen. Tingnan mo katapat, pila ka nakatuig, brad? Pila ka nakatuig? Meaning, ayaw pagpakabuang-buang. Just continue, just continually. Be faithful. Amen. Ngaman, ang mga nauna di ay ninyo nga mga hinimuan, ang mga gitawag pas ninyo nga gitawag himos pag-alagad. Yes, inyo lang gipakawalay bili. Dili oy. Shadow katahom ang memory sa pag-alagad halin sa pagsugod ninyo. Inyo lang di ay gipakawalay bili. Amo na nga mga kaigsunan sa panahon kung maluya ka, kuna-kuna ang pagsugod nimo. Kuna-una ang starting point nimo. Kuna-una ano ka kasadya sa diya nga nagsugod ka. Kay usahay ang kabuhi sa Kristohanon, maayo ang pagsugod pero ang tapos dili. Amen. Ang sugod maayo pero ang paguman dili na. Agud mangin maayo ang pagtapos, huna-huna ang mga butang kung paano ka nagsugod. Kaya kung nagtuo ang pagsugod di mo sa pag-alagad, it is very enjoyable. It is very excited. Amen. Sugda kung diin ka, anong imo gihimo? Huwag naman guta pagpamalandong sa mga butang nga gisugda na ton. Just imagine, ang 10 years nimo nga pag-alagad, ikambyo na nimo sa usa ka adlaw. Kataas na sa nalaktan nimo, kalaba na sa imong eksperyensya, daghan ka na may mga nakatunan. Kag si Pablo nakasulti, pagkabuang-buang gayud ninyo. Amen. Amo ning kabuhi sa Kristohanon. Mintras may kusog kang may gininhawa siya, padayon siya kay ngaman ang mga nasugdan niya. Yes, shadow kadako kini sing balyo sa Dios. Siling padre sa verse pero ayaw ako ingna nga wala lamang di kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian. Sa imo wala ni pero sa Dios dako impact. Una-una ako nang imo niya sa una. First time ka mo nagalagad, anong imo activities, diin ka pirmi. Yes, shadow katahom ang pagunahunaan sila. Pero kung ang imo hunahunaon karon ang mga butang bahin sa imo mga problema, ang commitment nimo baldado ni. Ingana. Just remember, brothers and sisters, may toxic ka na nga daan. Singa na mo katapad, may toxic ka nga daan. Naya, imo na kaluyahon. Binom na nangadaan sa imo kasing-kasing. May binom ka na. Although ay ka napaakan sa bitin, pero may binom ang imo kasing-kasing kay nga gikan kas pagka makasasala. So you must be careful. Amen? Kadayon, ang Luke 8:13, ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao katong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat nini, apan wala kini makagamot, mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiha panahon sa pagsulay. This is a nature of proclivity. They are what easily to incline, easily to change. Amen? They are what variables. Amuning pinakakuya. Pakpakan na ito ng makadto ta sa ikatatlo nga binom. Wow, ini pagyud.
the venom of spiritual boredom. Haha. Siling pa sa verse 5, kung basahon na ton, grabe nga toxic ni. Nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Ningon sila, nganong gidala man ninyo kami gikan sa hitungan hinining kamingawan, inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom og sa uhaw? Gipul-an na kami. Wow. This is the venom of spiritual boredom. Laay bitaw ni magsigi ka prayer meeting. Oy. No? Do kakapoy na. Hindi ba magsige katambong sa grupo do ka puol na? Toxic ni. Amo ning pinakakuyaw nga toxic. Ina bang ari ka sa simbahan do way ka nakalipay. Do para sa imo do kapuol na. Do kalaay na. Pero kung ato ka gani sa kiat, sadya man. Uy. Do ginaitik ang imo kalag. Pero ari gani sa simbahan do kapuol mo do. Grabe nga toxic ni. Oo. Magsulod ni sa simbahan. Ang itsura do di malipayon, do gitorture. Daan pangadaan ang naong do gitorture, punan pagyud na di mo katawa. Ano ang word nga boredom before naton basahon ang Ecclesiastes? The word boredom, loss of excitement. Amo ning number 1 nga evidence. Inang tao nga maabot ng toxic saya kasing-kasing, why na na-excite? Why na? Panahon sa oras, hindi na variables o something, hindi na valuable sa iya. Pawala na siya. Why na excitement mo? Why na excitement? Why na siya excitement? Madula na ganin niyang boredom. Pero imo gani si ganun, suroy ta. Yes, sige. Amo na. Delikado na. Pero ara na gani sa simbahan galuya. Adto gani sa gawas gakiat. Gabi ka dua-duaan na. That is boredom. May mga bana ba usahay nga daw. Sige sa lantaw si asawa daw kapuol na mas. Do kapuol. Inabang labi na magdako na yung asawa, do kapuol naman sige hikap-hikap siya. Dako na tayo. Why na excitement? Why na? Lain bitaw, pares bitaw sa aton sa una, inang bago pa ta nag-alagad, syado ka ka-excite kayo. Amen? Parehas gahapon, dagyaw sa mga young people. Silang panister doon na, iya anak, kaagahon pa nagbangon, kay mo dagyaw. Pero ang iban, daw di mo bangon, kay may dagyaw. Laining baguhan kag daan na mo. Ini pero ini mga karaan, mga maro na. Ano na yan? Mga bunga na, gigisisi na. Nausahay, siling kag dagyaw. Timingon gidraba ang oras nga dainong do hapit na tig snacks.
Pero, ang mga baguhan, oh, sayo pa mo bangon kay ara ang excitement nga kasing-kasing. Amen? Amo po na sa atong pagsimba, lang to abla kung hindi po all ang pagsimba, hindi po all ang pagsimba para sa imo, excited to eh. Di ba? Way pa alas 7, hari ka na kay nga, pirmi ka excited. Pirmi ka excited na nablang kakalayo, pirmi imo kasing-kasing, pero lang tawan ni mga dumaan, ang unahon-unahon, testimony pala. Ani, testimony pa na, nagtestimony pa na si Bradinho. Amo nang problema. Loss of excitement. Kagabi nyo lang, ining mga tao nga may binom sini, ara siya sa spirit of unsatisfactions o discontent. Oh. May discontent siya sa heart niya. Pinakakuyaw ni nga binom. Oh, to na. Kristohanon gani ka nga gipulan ka nas pag-alagad, meaning you are unsatisfied. Way gyapon ni nakuha nga binom sa imo kasing-kasing. Careful ka gyud sini kay nga man maabot na gani ni sa imo. Dito na nimo ni pangitaon sa mga butang nga hindi iya sa Dios. Kagdayon ang boredom kung malambot ni, it is what loss of enjoyment. Madula na ang imo kalipay. Amo nang sulti na kon, diloy ako para sa akon, ang enjoyment na kon, inang ara sa pagtuon. O, amo nang kalipay na kon, inabang gigibutang na nakon nga, wala ko'y kalipay gawa sa Diyos. Kay, ang hambal sa Biblia, in your presence, there is pleasure forevermore. Inang sa Psalm 16 verse 11. Kung ito nang sulti ni C.S. Lewis, kung dili ka man ang malipayon sa pag-alagad sa Diyos, nganong nangandoy ka pa palangit? Bay, kinsay gusto palangit dire? Oh, nga mangandoy ka pa, nga kung di ka man lang malipayon. Amen? Kung nangandoy kag langit, yes, ang langit ra ba, silang pasagitawag sa Bible, in your presence, there is pleasure forevermore. Ang langit ra ba, walay tuman na kalipay. Amen? Ipasinati ni sa aton sa Ginoo kay nga sa yuta pirmi kagakurisong. Nga na. Anong hambal ni Kristo Jesus dito sa gitawag sa Matthew chapter 5? Bulahan amo nga mga nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Contrast ni sa eternity. Amen? Opposite ni sa eternity. Diri yes, ara ang mga problema, kasubanan, pero in eternity, lipayon ka sa Dios. Amo ganin ang gitawag ang sayings nga iya pahiran ang aton mga luha. Di ba? Bisan espiritu ka pero may luha ka pa. Amen. Trapuhan niya ang aton mga luha. Kaya nga ang Biblia nagambal, lipayon ka sa Dios. So pangitaa ang imo kalipay diri sa simbahan, pangitaa ang imo kalipay di as pag-alagad. Mabita na nga sulti nako, ang activities nga daan, really makahatag na ni enjoyment sa imo. Oh, ini magupod-upod ka sa activities, may enjoy ka oy. Malipay ka. Subong sina. Amo na gani siling ko, kundi ka magsige upod-upod sa activities, ang imo pirmi makita, ang imo asawa, amo na dugay siling do kapuol naman siling nga na asawa. Amo na dugay, maghuna-huna ka na og siksing nga babae. Maghuna-huna ka nagsiksing. Ino kapuol naman sa asawa. Ara pa'y asawa nga do di maligo, inga na mo na. Sige ka. Diba? So ako nagtukuya, way nang kalipay ni mo diha. Amen?
Pakpakan na to ng Ginoo. Ingon pa ni Solomon sa Ecclesiastes, iya na ni nasulat ni Solomon, katagna niya ni siya. Kaya nga, bisan mismo si Solomon, just imagine grabe si Solomon. Man has no satisfaction yet. Just imagine. Iya gi tistingan nga ang tanan butang amo makapasatisfy siya. Nagtuo siya nga makasatisfy siya mga babae. Nagtuo siya nga makasatisfied sa iya ang manggad niya or something ang iya kadato o ang iyang kabantugan. Iya ni tanan gitistingan. Pero katapusan unsay sulti niya, sama ka lang nga nagukod sa hangin. Walay bili ang kinabuhi. Humana niya na diskubrihan ang tanan. Oh, just imagine, 700 ang iyang asawa. 300 ang kirida. Ingan lang. According pa sa history, ha? Amen? Grabe. Iya gigitistingan. Nagtuo siya nga mo makahatag siya og satisfaction. Di ba? Just imagine, according pa sa history, may mga gitawag kasikbit pod nga mga gingharian sa time nila nga may mga babae, mga rayna, mga prinsesa nga mukadto lang kang Solomon aron pagpasimilya. Just imagine that. Amen. Wagin minatalang ni. Mukadto lang para pasimilya. Just imagine, grabe ang initanan, nagtuo si Solomon nga amo ni makapasatisfied sa iya. Amo na nga ang bulawan niya, hindi lang kay usa ka kilot, tunilada na ang bulawan niya. Just imagine, by tinuli na, do parehas na sa tubo. By tons na ang counting sa bulawan, ang coins, tunilada na ang counting. Silver. Pero katapusan si Solomon, iya gyud na konklusyonan nga initanan hindi ni makahatag og kalipay. Amen? Amo na ning gihambal niya. Ang usa ka kaliwatan mutunga og unya mahanaw, og mutunga na usab ang laing kaliwatan apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. Magbalik-balik gihapon pagsidlak ug pagsalop ang adlaw, muros ang hangin ngadto sa habagatan ug unya ngadto sa amihanan, balik-balik lang. Maglibot-libot lamang kini ug unya mobalik sa iyang gigikanan. Ang tanang suba nagdagayday ngadto sa dagat apan wala gihapon kini mapuno. Mobalik ang tubig ngadto sa tinubdan sa mga suba ug mudagayday na usab kini ngadto sa dagat. Amo nang gisulti ni Solomon, verse 8, ang tanang butang makahatag og kalaay. This is a toxic of the hearts. Amen. Kag amo ning bantayanan naton. We are believers. Amen. Ang spiritual nga mga butang hindi kabagay laayon sini. Amen. Yes, kung mulambot na gani ni sa imo, meaning may binom ka pa sini. Amen ba? Kaya nga kini nga statement ni Solomon, statement kini nga iya gitun-an nga nagtuo siya nga ang iya katagbawan kag satisfaction ara sa material. Amen? Pero wala. Ang insakto nga katagbawan kag kalipay ara sa presensya sa Dios. Subong siya. Amo na nga ang tao nga way kalipay sa presensya sa Dios, mahadlok ni magdesider labaw sa tanan sa mga activities nga iya sa Dios. Why man ang iya kalipay diha? Why man ang enjoyment niya diha? Why man ang iya kasing-kasing diha? Kay si Kristo Jesus mismo nagsulti, kung asa gani ang inyong bahandi at tuwa usab ang inyong kasing-kasing. Kung ang bahandi nimo ara sa Dios at tuwa pod sa Dios imo kasing-kasing. Kung ang bahandi nimo ara sa simbahan, ang imo pod nga gitawag kasing-kasing adto sa simbahan. Amo ning kalipay naton, iplastar naton diha sa Dios. Amen.
So ako nagtuo, kuyaw sa usa ka Kristohanon kung maabot na siya ang kapuol, labi na ang pagtambong sa mga bulaton, musiling ka, do katalaka naman sige balik-balik sa prayer meeting. Oy. Amo na nga hindi ka excited, labi na ini ka Friday, imong makita, musiling ka dayon, bersikulo pa ni. Imo gyud timing-timingon nga inang ara na sa wali. Why? Because you are now in the binom diha sa imo kasing-kasing. Loss of excitement, loss of enjoyment. Amen? Kaglabaw sa tanan, ang motivation sa imo kabuhi wala na. Nga may toxic ka sa imo kasing-kasing. Lantobla, imo makita really may gibasa ko. Perti ka kuyaw sa usa ka tawo kung napaakan siya literally bisan na lang mismo sa iro. How much more kung ang demonyong nakapaak sa imo? Amen? Laliman ka, may mga testimonya nga may usa ka gitawag puya nga napaakan sa iro. Yes, dangtan mga pila ka week ang puya nagtaghol na. Ang nature sa iro ara na sa iya. Hindi na ka-istorya ang iyang ihambal, taghol na sa iro. Grabe ka kuyaw ang mga mahitabo. Amo na nga ako nagto, just imagine that, brothers and sisters. Amo na nga, mas labaw na ang binom sa espiritual. Amen? Siling padiri sa Bible, kulang taon na ton, sa next na ton. Ingon padiri sa sumpay. When the excitement loss of a Christian life, we also start losing the enjoyment and motivations, and we become a lukewarm believers like in a church in Laodicea. Once gani nga malus na ang boredom, malus na ang excitement sa imo kabuhi, ara ka na sa spiritual boredom, you are now considered like in a Laodicean church. They are what heaving ito flavors. Siling pa dito sa chapter 3 verse 14 to 16 sa gipadayag. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kini ang giingon sa amin, ang kasaligan o ang matuod nga saksi, nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Nasayod ako sa imong binuhatan, dili ka bugnaw o dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayon o init ba hinuon. Apan tungod kay ikaw init-init man lamang, dili gayon init o dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Amen. So meaning, ang boredom nga gitawag binom, waay dapit sa Diyos. Ilang taon ni, ano ning nahitabo sa sini nga mga tao dito sa Numbers? Amo ni ang una nga kandidato nga gipamaak. Amen ba? Amo ning una nga kandidato nga gipamaak. Hindi kakabasa sa Biblia nga gipaak si Moses, hindi kakabasa nga gipaak si Josue, hindi kakabasa nga gipaak si Caleb. Amen? Ang gipamaak una, katong mga tao nga nagsulti, wala na ilaing makaon, gawas ni ining mana, gipulaan na kami. Amo nang kabuhi sa Kristohanon. Amo nang ang Ginoo, aron nga may excite ang imo kabuhi, i-allow ni ang problema. Lantaw bala ko may problema, kadaw grabe ka na ka-excited kaayo nga ang nagtulod sa imo problema na. That is the Word of God. Ang Biblia naghambal, siling padre, instead of eagerly expecting each new day to be an adventure of faith and experience the new paradigm of faith, amen, we yun and start searching for something. Amen. Ano ning word ngayon? To open your mouth while taking a breath. Usually, because you are tired or burnt. Gawali dire. Amen? Sige ka panguyab. Do asawa ka na ni Pastor Bibot. Amo ng problema. Inabang hindi ka na interesado. Do pirmi ka lang katulugon. Inga na. Pero magpasalida gani galurat imo mata. Siga. Muna ng kuyaw. Amo ning word yun. Careful ta sini. Amen. Ina bang
sa kabuhi naton. Aton gigipakita nga masyado naka-bored kayo. Pulong guni sa Dios. Inga na, spiritual guni nga mga butang. Dayon ano pang gihambal diri? Our daily devotional life becomes blunt. Anong word nga blunt? The word blunt, showing no emotions or concern, giving no interest. Wow. Why na? Dawpan ka na, daway ka na sa bungog. Way ka na sa bungog, inga na. Amo na nga magkanta ka pagdayig. Way ka na sa bungog. Lain na ang masumpay. Lain ang masumpay, subong sina. Way ka naman sa bungog. Nga na. Ang worship, imo na i-praising. Subong sina. Diba? That is the word says. Amen? Kada yon, amoning sign if you are in spiritual boredom. Amen? Do katalaka na. Do katalaka na magsigi og tambong sa prayer group, prayer meeting. Katalaka na magsigi simba. Sus, do katalaka na. Do kapuol na kayo. Nga na. Sa may gusto nimo may pinatsanay. Wala na nga ko. Katalaka na. Sa may inyo kari na may kalayo nga ginabugas baba. Diba? Do mo ba na nga sistema? Dayon unsa pay gisulti diri? The occasional problems that came along makes us impatient and angry, and eventually blessings are replaced by boredom. Why ka ginagunahuna nga gipakamay ka sa Dios kasi diyan lantawang imo mga anak. Ya, magluya-luya ka pa, pulaan ka pa, diin ka man nagsalig sa source. Sino man naghahatag sa source? Nya pag-abot sa spiritual, grabe ka. Mangayo gani, grabe ka kadasig. Oh, pero in terms pag-alagad, gareklamo ka, puol na, sado kapoy na. Amo ning problema. Amen? Sa pagka tinuod matag adlaw gi-bless ka sa Dios, gipakamay ka sa Ginoo. Ang kusog pa lang adaan. Amen? Ang kusog, ang kalagsik sa lawas, amay nga hunahuna. Amen? Huwag gina naton gidumdum sa matagadlaw. Nya dayon, amo na nang isa ka butang, sila kasi kakapoy, no? Nga na. Ibarter lang na nimo. Just imagine that. Amo nang ambal sa Ginoo sa Deuteronomy sa chapter 28 verse 47. Gipanalanginan kamo pag-ayo. Inang praises bala nga pag-ayo, meaning totally. Huwag ang Ginoo gapugong kon mag-bless. Gipanalanginan kamo pag-ayo sa Ginoo apan wala ninyo ikalipay ang pag-alagad kaniya. Abi mo lang ang panalangin, ang barter sini pag-alagad man lang. Why naman iban nga gipangita ang Ginoo? Inablang kanta naton, we turn these blessings into praise. Amo mo lang nagipangita sa aton sa Ginoo. Why man siya iban nga gipangita sa aton? Gibless kaniya pero ang iya gihulat inang insakto pod nga pag-alagad. Insakto nga commitment, insakto nga serbisyo, amo nang gipangita sa Ginoo kay nga man why siya nag-alanganin pagpanalangin sa aton tanan gihatag niya, amen. Gipaabot niya sa aton ang insakto pod nga commitment. Amo nang amo bitaw nang sulti nako na. Paano ka man i-bless sa Ginoo kay nga human ka na niya gi-bless, nagtinapulan ka man. Sila nga Ginoo, paano man ako ni panalanginan, gusto ko siya i-bless pero ara man siyang diferensya. Why sa Dios ang diferensya? Ari lang gid sa aton. Amen? Tingnan mo katapad, aral lang gid sa imong diferensya, brad. Why diferensya sa Dios? Ari sa aton ang diferensya. Gusto ka blessings, kaya lang kaya mo man yung problema sa atong kabuhi. Amen? Ari lang gid sa aton ang problema. Ang gipangita sa aton sa Ginoo, inang sakto lang nga pag-alagad, balusan naton siya sa insakto nga commitment. Amen? Kung ito na sulti na kon, ang gitawag ang commitment, amo ning number 1 nga makapahalipay sa Dios. Lang sulti na kung hangtod sa kamatayon, makaplagan kagyapon sa Ginoo, nga harakas pag-alagdan. Malipay ang Ginoo sina. Wa na sa may pinaka matahom nga kamatayon, ang kamatayon nga nag-alagad sa Dios hangtod sa kamatayon. Amen? Ako nagipangita sa aton sa Ginoo. Amen? Kag ako mismo, imo makita, di po ko mag-alanganin nga magwali diha, nga ini nga tao matinud-ano ni faithful ni.
Oh, way po ko duwa-duwa. Pero kung ang imo pag-alagad, pahoy-pahoy, unsa may masulti na kon? Unsa ni ayaw ninyo sundan niya? Kay pahoy nga tao ni. Di ba way kamay nga exhibit? Tingnan, amo nang aton pa ning kamutan, baliko naton. Ligasiya po naton ni sa aton mga anak. Ang aton mga anak agapumingon, ang akon rabalulo. Grabe to kapitpul sa Ginoo. Ila mahinumduman. Amen. Amo ning aton ligasiya sa aton pamilya, ang aton pagkamatinudanon. Mabito na nga sulti nako na. Karon kung nagpakita ka hindi maayo nga ligasiya. Una, imo gipakita sa ila nga okay ra man bisan di ka kapanimba. Sino man ang galantaw, mga anak nimo. Masulod man na sila una-una, okay ra man di manimba oy. Nagbilin ka na sa hindi insakto. Amo nang gihambal nako. Kita mismo careful kita sa aton panimalay kay kita mismo ang naghatag usahay sa hindi maayo nga ehemplo. Kay nga man mabutang na dito sila huna-una ini kadako na okay ra man diay. Sila gani ni mama kag ni papa na kuha ninyo kita lang mismo ang nagbilin sa hindi maayo nga ehemplo. Careful kita. Amen. Amo ni ang aton bantayan. Di ang Ginoo yan nagreklamo siya. Gipanalanginan kamo pero way nyo gikalipay pag-alangkat. Inga na. So let us change, brothers and sisters. Para sa aton, may blessings man kagawala, maintain ang aton pag-alagad sa Diyos. Then, lantawon naton ang katapusan. It is the venom of ingratitude. Amen. Siling pa dito sa verse 5, kung basahon na to, sa Numbers chapter 21. Og nagbagulbol sila batok sa Dios og kang Moses. Amen. If you read this passage, what is gratitude nga gihatag nila sa Dios? No. They change gratefulness to murmuring. Amen? So this is the fourth one nga gitun-an naton ining the venom of ingratitude. Baw inang kabuhi nga hindi pinasalamaton. Balik ko naton, kabuhi nga dili mapinasalamaton. Careful gyud, that is venom. Toxic na sa kasing-kasing. Amen? Complaining and murmuring is the venom of ungratefulness. Amen? The venom of ungratefulness, instead of thanking God, our Father in heaven, for the good things they experience daily in their lives, instead nga ila unta pasalamatan ang Ginoo, ang natabo diri, they are what murmur and complaining against God and Moses. You know, just imagine if you read this kind of people, grabe ang pabor nga gihatag sila sa Ginoo. Una, considering sa journey nila. Lantawab lang ninyo ang journey nila. Although ang dalan nga ilang gilaktan padung dito sa gitawag sa Akaba, hindi maayo ang dalan. Pero lantawab lang pabor sa Dios. Silin pa sa Numbers chapter 9 verse 15 to 22, ingon pa diri sa Biblia. Sa adlaw nga gipatindog na ang tulda nga tagbuanan, miabot ang usa ka panganod og mitabon ini. Ini kagabi ang panganod nga daw kalayo nga tan-awon. Dayon. Kung mo paibabaw na gani ang panganod, mo panaw na usab ang mga Israelita, asa gani muhunong ang panganod, adto usab sila dito magkampo. Grabing preservation, tinuod, grabe kalayo sa ilang gilaktan, kag hindi maayo ang dalan. Pero anong pabor nga gihatag sila sa Dios? Nainitan ba sila? Pero naka-appreciate ba sila? Ka-appreciate ba sila? Amo na ang binom sa ingratitude. May mga tao nga subong sina. Way giniya nakita ang gihimo sa Dios iya kabuhi.
Ang gagwa pirmi siya baba, bagulbol, pero way ka-appreciate nga while galakat sila. Just imagine, brothers and sisters, gitabunan sila sa lapad kaayo nga panganod, nga walay init, samtang nga nagalakaw sila. Grabe nga pabor sa Ginoo. Inig katulog na po nila, inig kagabi, may ara daw kalayo nga haligi nga nagahatag sa ila kainit tungod ang deserto. Init siya kung adlaw, pero tugnaw siya kung gabi. Amo na nga ang Ginoo nag-provide sa ila og heater aron nga dili sila tugnawon. Grabe ang Ginoo. Amo nang Dios nga nag-atiman sa aton. Nakita ba naton ang pag-atiman sa aton sa Dios? Amo na ngabi mo lang nga ang unang nga binom is the binom of foolishness. Why? Luyo sinitanan ang kabuang amo lang yapon ang ila. Gisagod sila sa Ginoo pag-ayo. Ang lakaw nila, although hindi maayo ang gitawag ang karsada, pero just imagine, why may nangatumba sa ila tungod sa grabe nga init. Kaya nga, while nga nagalakat sila, gisunod sila sang panganod. Grabing favor sa Dios. Kung muhunong ang panganod, muhunong sila, hindi init ang ila gilingkuran, gipahuhayan, kaya nga giputo sila sa panganod sa Dios. Amo ng kabuhi naton, may divine preservation ang Ginoo. Hindi lang sa pagkatinuod lang. Dira pa lang sa divine preservation, hindi na takabayad diha. Di na takabayad. Damo nga mga kisis nga hapit ka na mamatay sa aksidente, damo nga kisis nga hapit ka na namatay nga subong sini, pero nga ari ka gyapon kay nga hindi kabayaran ang divine preservation. Pero nakita ba na naton? Wala. Amo na nga abi mo lang sa akon kabuhi in terms sa pagpasalamat, kung kwintahanay lang alkansi ka sa Dios. Hindi bagay isipan ng Ginoo sa divine preservation pa lang. Hindi na nimo ni mabayaran. Bisan magbayad ka pa pila ka tawo nga amo ang magbantay ka magamlig sa imo kabuhi, hindi makahimo sini kay nga hindi ni sila Dios. Amen. Natawa lang. Naminaw ko ganiya sa testimony ni Brad Alan. Yes, kasiling ko siya, Brad, kung way ka pa sa Ginoo, posible nga maulo ka. Damo nga mga higayon nga gi-preserve sa Ginoo. Galing usahay ang aton puno na mingon. Kan lang, timing lang. Hinanaw man og sini. Nga na. Oh, way bala naton gi-appreciate nga may Dios nga nagbantay. Tong giwali na kon sa muhon. May ara ta anghel nga in charge sa aton. Inangambal sa Psalms 91. Bisan mo amba ka pa sa mga bato, sa nayon, sa puangon sa mga ngil ang imo mga tiil, aron dili maunsa ang imo mga tiil sa mga bato. Wow, isuon ko. Ining divine preservation, way ginato nakita. Sa aton mga anak, kila naton sila, batsagon sila sipon ubo, but still giayo kay nga ara ang divine preservation sa Diyos. Amo ni ang nasukan sa ila sa Ginoo nga luyo sinitanan still ang ila gibalo sa Dios pagbagulbol, considering to their journey. May ikadua pa nga pinakamatahong ining ila gisulti nga mana nga gipulan na sila. Just imagine ang Psalm 78 verse 24 to 25 siling pa sa Bible. Kulang taon na ton. Ang Salmo 78, versikulo 24, pakato sa 25. Hindi kagyud makasiling nga kini nga mga tao, why nagkulang ang Dios sa ila. It is concerned to the mana. Basahon na to ng Psalm 78. Anong gihambal dire? Verse 24 to 25. Sili pa dire sa verse 24. O giatagan niya silang pagkaon gikan sa langit, pinagi sa pagpaulan og mana aron ilang makaon. Busa nangaon sila sa kalanon sa mga anghel. Sila lang ang tao nga nakakaon sa pagkaon sang anghel. Amen.
Amen ba? B. I-introduce ko no diri sa akon ang pinakadato nga tao kung nakakaon sa pagkaon sa angil. Wala. Hindi si Lusyutan, mga dato ni nga mga tao, pero nakaon ba nilang pagkaon sa mga Israelite? Sulay. Way tao nga nakakaon sa pagkaon sa angil. Ang mga Israelites, hindi ni mga dato ng mga tao, pero gipakaon sa Diyos. Grabing Ginoo magsuporta. Masilang kalitson, masarangan ni sa dato. Mga maalon nga pagkaon, masarangan ni sa dato. Pero may ara sa Israelite, hindi na ni kasarang ang dato. Amo ni nga klase sa pagkaon, nga di mo mabayaran sa kwarta. Ang Diyos lang makahatag sini. Kag amo ni gipakaon sila sa Dios, meaning gi-considered sa Dios nga ang iyang mga kanakan pareha sa mga angil. Among gipakaon niya sa iyang mga kaanakan. Grabe ang pabor sa Ginoo. Amen. Kag ang Deuteronomy chapter 8 verse 3 to 4 siling pa sa Bible. Sa verse 3, gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan og pagkaon. Unya gihatagan kamo niyag mana pagkaon nga wala pagayud ninyo matilawi og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat kini sa Dios aron pagtudlo kaninyo nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundi sa matagpulong sa Dios. Sulod sa 40 ka tuig ninyong pagpanaw, ang inyong bisti wala mga gisi, wala usab mga samad ang inyong tiil, hibaluin ninyo kini. Amuning mana nga gikaon nila, pero kabati ba kamo sa ila nga nagpasalamat sa Dios? 40 ka tuig, waay patay sa ila nga nagbalatian. Ang kasagaran nga patay nila nang napaaka, namuning natabo, pero sila nga nagmasakit sila, wala kay nga anong gikaon nila, mana. Siling pa sa Bible, grabe nang linagtanay, pero walay tiil nga napangos. According pa sa story, ang bisti nila way nadunot sulod sa 40 ka tuig, amo lang gyapon. Amen. Tilawi ko nun ninyo bisti sulod sa 40 ka tuig. Oh. Amen. Way mga dunot ang ilang bisti. Ang mga sandalyas nila way mga dunot, way nga bugto, way nga hilis kay nga ang Biblia naghambal ang blessing sa Dios sa preservation sa ila kabuhi. Pero na-appreciate ba sa mga Israelites? You cannot read the Bible nga ila gipasalamatan ng Diyos. Grabe ng mga tao. Amen. This is what the venom of ingratitude. Nga hindi bagay sundon sa mga Kristiyano. Kagabi nyo lang, before sila nagbaktas dito sa Numbers chapter 21 verse 3, bag-o lang sila nakadaog sa away. Considering the victory against the king of Aram, bag-o lang sila nakadaog. Pero ila bagi pasalamatan ng Diyos? Wala. This is the venom of ingratitude. Amo na ang Ginoo may hambal sa aton sa naunang Korinto kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod sa 11. Dili nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila kanila, busa gipamatay sila sa mga bitin. Verse 10, ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Verse 11, kadtong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga panag-ingnan apan gisulat kini aron pasidan-an kita kay ania na kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Amen. Bible says, usa kini kapasidaan alang sa atong tanan. Amen. Sa magatindog ta diha sa Ginoo. Ingon pa ni Paul sa 2 Timothy in chapter 3 sa verse 1 kag 3. Because kung lang taon naton ang Biblia, what are amazing will of God within these last days? May question diri.
The question is, what are amazing will of God within these last days? Amen? Ano karon ang nadula nga kabubuton sang Dios? Amo ning giisgutan sa nagpuasa. Amen? Amo ni ang aton lantaw. Kaya nga man, siling pa dito sa Matthew 7:21 to 23, ingon pa dito, dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Verse 22, niadtong adlaw daganon niya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Nagingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo mga makasasala, pahawa kamo. What are amazing will of God within in the midst of His people? Lantaw na ton ang 1 Thessalonians chapter 5 sa verse 18. Kay siling pa dito sa Matthew, dili tanan ang nagtawag Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. What are amazing will of God in the midst of His people? May nadula. Amen? Lantaw na to ng 1 Thessalonians. Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Amen. Natuman ni wala. Amoning problema sa aton. Amen. Ang Bible, this is amazing will of God. Amoning nadula karon sa aton kapanahonan. Mabitaw na nga siguro ang iban diri sa inyo giluom ninyo giugtas, pero amoning nga simbahan nga ang pagpasalamat ara. Nga this is biblical. Amen. Kadto kamo sa mga simbahan nga way gi-exercise ang pagpasalamat. Kamustahan ninyo? Amo na makasiling ka, kung di ka magpasalamat, pobre ka. Kung magpasalamat, imo makita, mahay pa. This is amazing will of God in the midst of His people. Balik ta dito sa Matthew. Anong gihambal dito ni Christ? Sa Mateo, siling pa dito ni Christ Jesus. Sa pag-atubang na sa sini nga mga tao, they give the reasons. Makita na ton ara ang teaching, ara ang preaching, ara ang evangelism. Kaya nga, anong sulti sa mga tao sa dito sa verse 22? Ginoo sa imong ngalan na nagsangyaw kami. Amen ba? Ara ang pagtudlo, ara ang mga pagwali, ara ang mga pag-evangelize. Amen? Ara. Then, performing signs and wonders, casting demons, all the demonic activities are there. Anong gambal nila sa verse 22? Sa imong ngalan Ginoo gipangtabog namon ang mga yawa. Amen. They were performing signs and wonders. Amen. Kag silang padiri sa gitawag sa naton, exercising the gifts of the Holy Spirit, prophesying, healing, and performing miracles. But sad to say, what are amazing activities within these last days? Kabasa ila nga ang ila kabuhi mapinasalamaton? Dili. Amo nang pinakakuyaw. Maabot gid ang panahon, ang number one nga madula ang word nga gratitude. Madula ni, maamat-amat ni siya kahanaw. Imo makita, nag-upod ko sa propesiya ni Pablo, siling pa dito sa 2 Timothy sa chapter 3. Imo makita siling pa ni Apostol Pablo, timan ikini sa katapusan nga mga adlaw. Muabot ang mga malisod nga mga panahon. Ang mga tao maguna-una lamang silang kaugalingon og sa kwarta. Hambugiro sila mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sila mga ginikanan og dili mapinasalamaton. Madula ni nga kinaiya. Amo ni ang una nga madula sa simbahan. Kaya nga may mga simbahan na nga way na ni karon gihimo ning pasalamat. Way na ni. Para sa ila, no need na ni.
Ang pagpasalamat himuon na lang da sa imong balay, tigumo nimo imong mga anak kadayon pasalamatan nimo ang Ginoo. That is ina nga pasalamat, it is a prayer of gratitude. Amen. Amo ni ang pinakakuyaw. This is what the venom of ingratitude. Amen. Kabasa sini nga mga tao nga nagpasalamat sila sa Dios, nagpasalamat sila kay Moses. Way kagit kabati nga nagsilini nga mga tao, Moses, salamat sa imo ha, kay imo kami gitudloan, imo kami gigiyaan. Ang tanan nga nabatian ni Moses, puros lang gid mga pagmahay, puros mga bagulbol. Instead, they are what turned into gratitude ang ila gihimo nangin dili mapinasalamatan. Amo ning gihambal dito sa katapusan. Amo na ang ako to, ang Biblia naghambal, ano man ang imo nga gitawag himuon, igsuon ko. Kung ang imo kabuhi, imo giplastar sa Dios, hindi ka kabatas nga hindi nimo pasalamatan ng Dios. Amo na ang Biblia naghambal, siling pasanuts naton. God's will for us begins with a thankful attitude, because the right attitudes towards life begin with gratitudes toward God. Amen? Ang mga tao nga mga mapinasalamaton, makakaton na siya sa maayo nga pamatasan, kag makakaton na siya sa mga maayong butang, kag makabantay na siya sa mga butang nga dili maayo. Amen? Kag ano pang gihambal rin? Siling padri, if you are searching for the will of God, you will discover it inside your own grateful heart. Inang gihambal dito ni Solomon, in all your ways, acknowledge Him. Amen? Happiness comes looking for us when we start giving thanks. Because the Bible says, God wants us to serve Him out of jubilations, not an obligations. Ibutang si mo pangunahuna ng pag-alagad, may kalipay. Amen? Dili inang daw gipapasan ka, kundili may free will ka, malipayon ka na nag-alagad sa Diyos. Pakpakan mo ito. Thanksgiving is not a holiday, but a holy way. Amen? Thanksgiving is a thanks living. We need to be thankful for all things every day. Amo nang ipangita sa aton sa Diyos. Amo nang ako na to, ang Diyos na ton, di ka niya pabayaan. Pero gusto sa Diyos na may response ka diha sa iya. Abi mo lang, shadow katahom ang mensahe nga aton gitun-an parte sa Numbers 21. Although why pa nato ni mahuman, humano na to ni sa sunod semana, ang inflections nga naglambot sila, it is because balikon nakon ang una nga kandidato nga gipamaak sa mga bitin kadtong mga tao nga nagbagulbol, mga tao nga way nag-appreciate, mga tao ni imo makita nga wala gikilala ang leadership ni Moses. Mga igsoon ko, ebidensya ni nga ang Dios wala nagpabaya sa aton. Amen? Hallelujah. Aton awitan kag simbahon ng Dios. Lord, nagapasalamat kami sa imo sa sining kabuntagon, kagabay pa o Dios kini nga mga mensahe Ginoo. Lord, nga amon gitun-an. Gabay pa nga wala sa amon ang toxic Ginoo Lord nga hindi mapinasalamaton. Ang hilo nga dili mapinasalamaton, ang hilo o Dios, haleluya, nga ara ang kapuol, ang hilo o Dios sa pagkabuang-buang, o ang hilo o Dios, haleluya, bisan pa man ang hunahuna nga dali lang muli so o Dios. Lord, kini nga mga pagtuon, ibutang sa mon kasing-kasing na ang imo o Dios gilantaw ang amon Ginoo commitment sa pag-alagad. Amo nga salamat, simbahon ka namon sa siningan Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes.
papabayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay hingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailan ay bibiguin. Di papabayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay hingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin. Di papabayaan ng Diyos. Di papabayaan ng Diyos. Di papabayaan ng Diyos. Parehas sa mga Israelites, sa ilang panaw, gitabunan sila sa baga nga panganod. Sa ilang pagpahuway, gibutangan sila sa Dios og kalayong nga haligi. Tanda nga ang Dios wala nagpasagad sa ila. Amen. Ako nagtuo, ang Dios naton, siya gyapon ang Dios kagahapon, siya ang Dios sa karon, ug siya ang Dios sa umaabot. Kung paano niya gi-preserve kini nga mga tao, still amo gyapon ang buhaton sa Dios aton. Muna nga usa lang kabutang in conclusion sa Deuteronomy 28 verse 47. Gipanalanginan sila pag-ayo sa Dios pareha sa aton. Amen. Pero wala nila gikalipay ang pag-alagad sa Ginoo. Isuon ko pangayua sa Diyos. Si David nagambal, restore unto me the joy of salvation. Sabi niyo lang, ining sa magkadugay ka na sa pag-alagad, ang number one na makuha sa imo ang enjoyment sa pag-alagad. Para sa imo, hindi ka na malipayon, hindi ka na comfort, hindi ka na at ease. You want new and something. But brothers and sisters, kilalaha yun. That is a toxic from Satan. Amen? Right now, brothers and sisters, like David prayed, says, restore unto me the joy of your salvation. Aton pangamuyuan sa Diyos nga, Lord, butangi kami kanunay excitement, butangi kami kanunay kalipay, butangi kami kanunay og interesado nga kasing-kasing. Kaya nga aman, ang katapusan nga alkansi, kita lang gihapon. Amen? Ibayaw taton mga kamot kadayon. Amo ning pangayuon naton sa Dios. Magadungan tatanan sa pagpalapit niya sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo.